Lagay mo na. Init, dapat mainit yan eh. Baka may... Aka na. Magandang araw mga kapitbahay. Welcome to another episode of This is Galang's Kitchen. Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. Ready na ba kayo sa aming bagong recipe? Ano bang recipe natin? Dahil malapit ng ang Pasko, so tuturuan natin silang gumawa ng mga dessert na pwede nilang ipagbili, ibenta, at pwede para sa bahay. Cheesecake. Oh! No fail! No fail tayo dito. No, cheesecake ang paborito ng napakarami. Anong klaseng cheesecake ba to? Tatawagin ko siyang holiday cheesecake. Hmm. Pero Tama. depende kasi kung anong topping na ilagay mo, yun ang pangalan ng cheesecake eh. Okay. So, huwag na natin silang maghintayin. Magbabalik po kami for our recipe. Magandang araw po mga kapitbahay. Isang dessert na napakadaling gawin. Maski wala kayong kaalam-alam sa baking. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, ito ang isang dessert na mas hindi ka marunong magpaalsa ng cake, magagawa mo kasi hindi naman sa kailangan paalsahin. Ang gagawin mo lang, paghahalu-haluin mo. May kamahalan lang ng konting ingredients, kaya medyo mahal to pag binenta. Pero pag nakita nyo kung paano namin gagawin, baka hindi na kayo bumili, gumawa na lang kayo. So, yung crust muna po ang unahin natin. So, for our ingredients, for the crumb crust, we need 2 cups of Graham cracker crumbs, half cup of butter or margarine,
bukas na ito habang wala pa yung filling. Kung wala naman, wala kayong ibinebake, wag na kayong magbukas ng oven. I-chill na lang ninyo ng at least mga 30 minutes sa refrigerator or even the freezer, so that when you pour your filling, hindi po siya maghiwa-hiwalay. Name at saka itsura. Kung blueberries ang ilalagay nyo, meron na kayong blueberry. Para lalong tumibay yung ating crust, magdikit-dikit siya ng gusto or chill it. Just Okay, press so it. We're now dun sa cheesecake filling natin. Ito na po yung crust natin. We bake them for sa 350 degrees Fahrenheit, mga 10 minutes. Kaya lang, nakaset yung oven namin ng 400. So, they were a little bit overbaked, pero hindi naman nasunod. Siguro sa 400, mga 5 minutes lang yan. Now, for our filling, we will soak the gelatin first and the fruit juice. Itong fruit juice na ito is, I open a can of fruit cocktail. Kinuha ko yung sabaw. Yun lang ang fruit juice. Pero kung wala kayong fruit juice, mas water lang po pwede. Lagyan nyo lang ng konting lemon juice at saka, anyway, may lemon juice naman tayo. Dagdagan nyo na lang ng lemon juice nun at saka konting asukal. Parang, kung alam nyo yung lasa ng fruit juice, yung pinagbabara ng mga fruit peaches, fruit
ilalagay ko. But anyway, this is very easy to prepare. You can adjust the taste as you mix it. Malalaman nyo kung gusto nyo pandagdagan ng lemon juice, ng sugar. Wala siyang gelatin, cream cheese at saka itlog lang siya, at saka sugar or condensed milk, lemon or brine, lemon juice. Tapos, you have to bake it with water underneath. Parang leche plan talaga. Not really water, it has to be a wet basahan underneath. Bake it at a low temperature. So, meanwhile, I'm going to transfer my cream cheese dito sa aking mixing bowl. This is Magnolia cream cheese, which is very, very nice for our cheesecake kung dito sa Pilipinas because ginawa po ito para sa ating klema. Mas stabilize siyang, stable siya, I mean. Hindi siya basta-basta mabilis malusaw, hindi ka mukha na imported na brand. When you buy cream cheese, you refrigerate it, and then after that, before you use it, put it at room temp. Huwag niyong, in fact, I even freeze this. Pagka wala akong lugar sa aking, sa aking ref, I just freeze it. And then after, it should be, soft like this one. I can cut it with my scraper. Pag frozen ito, pabayaan niyo munang lumambot ng konti. At dahil may sugar siya, mararamdaman ninyo pag minimix nyo na yung granules ng sugar gumagasgas doon.
Now the mixture of the egg yolks, the gelatin, the condensed milk, the evaporated milk. Talaga ng Magnolia cream cheese pag ginagamit sa cheesecake. Yung imported, medyo maselang gamitin yon, hindi pwedeng i-overbeat yun. Pero ito, nakikita ko sa klase, pag ginagawa ng mga estudyante, parang ano lang, hinahalo lang nila. It's sticky. Kaya nga
Mix together, buhos na. Now, go to the whipping cream. Ang ganda po na mag-Magnolia all-purpose cream para rito. Kaya lang na i-prepare namin kanina pour and whip. So, pwede rin ito, pwede rin yun. Yung mga binibenta nila, manipis lang na ganyan. Eh, kasya sa tatlo ito. Nagawa pa kami ng okay, so, chinil po natin ito ng 30 minutes lang. Dahil nga Magnolia yung gamit natin eh. Pero pag imported, it's more than that. Now, you will know, pagka pwede na siya, pagka yung naglagay kayo ng fruit sa ibabaw at hindi na lumulubog at hindi na nagmumove. Now, I'm trying to arrange this thin pieces of mangoes on top. Gawin natin siya parang make it look attractive, so you'll be using different colors. Kung medyo kayo, you want blueberry cheesecake, bukas kayo ng isang lata, buhos nyo sa ibabaw, tapos na. I'll put some more red grapes. Meron pala akong kiwi. Ating finished product, ang ating holiday cheesecake. Diba? Ang ganda. Meron siyang grapes, meron Oo. siyang kiwi, meron siyang Hindi nga masyadong kiwi. grapes ulit, at saka Mango. mango. But of course, kahit anong fruits na gusto nila, Oo. pwedeng ilagay para maiba yung itsura. Pwede rin namang ibang shape, kagaya, tsadyan, nito. Ayan, ang ganda.
Tamang-tama sa Pasko. Mukha siyang Parang parol. parol, no? Very Kapampangan. Pinagawa ko pa yung molding yan. Yes, actually, Isa-isa lang yung molding yan sa ngayon, kaya dito ko lang pinakita yung oo, kanina. baka wala kayong makitang ibang mold na ganito. Paano ko ngayon sisirain ito dahil Ito ang sisirain. napakaganda. Ayan, hanggang ano na yan. Hindi Hanggang Pasko na to. Ganda eh. Diba? Siyempre, kunyari titikman ko kasi hindi ko alam ang lasa ng cheesecake. Hindi ko... Sawasawaan mo na yan eh. Kasi ito. Diba? Actually, meron nag-request ng cheesecake recipe maalala ko dito sino. sa Mrs. Galang's Kitchen. Hindi ko lang maalala kung sino. Kaya, kung nanonood ka at ikaw yung nag-request, para sa'yo to. Pero I'm sure, no, kahit yung iba na nahihiya lang naman mag-request, hinihintay rin na magkaroon Kaya ng lang ako kukuha. Hindi ko naman kaya ubusin. demo ng cheesecake. At ito po, I know you will enjoy this because you can never go wrong with cheesecake pang regalo, pang bahay, pang negosyo, o yung Baka pagkatapos ng buwan ako ayaw tumayin ng ayaw ko tumayin ng cheesecake. okay. So if you have questions, comments, or suggestions, gaya nung sabi kanina, may nag-request nito, sana ma-enjoy mo yung recipe nyo, just send us a message sa www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. Malay ninyo, mapagbigyan namin ang inyong request. Kung alam kong gawin, Kung hindi, ikaw ang gagawa. ano kaya yun, no? Okay. Sana po nag-enjoy kayo sa aming episode for today. Hanggang sa susunod po. Maraming salamat.